Magandang araw mga ka-farm. Ngayong araw po ay nag-harvest na naman tayo ng 8 buwig na saging. Ito alanganin pa ito eh. 8 buwig po ang in-harvest natin ngayong araw at ayun po, sinako na natin para ikakarga na lang po mamaya na naman sa sled, sa Philippine sled, yung ating mga na-harvest na saging. Mayroon pa sana dito pero sabi ko alanganin, mga 1 week pa talaga. So hintayin na lang natin 1 week ito. Baka mga next week may mga 5 puno hanggang 6 na puno na namang mga harvest. So, yun, yung ginagawa natin para mag-impake yan sa loob ng sako mga langga ay nilalagyan natin talaga yan ng dahon ng saging sa loob ng sako. Kasi pag hindi po natin lalagyan ng dahon ng saging, kaya po nito, kumukuha tayo ng mga medyo matatanda ng dahon. Bago ilalagay yung mga saging dun sa loob ay nilalagyan muna ng yung dahon sa gilid, sa palibot, para po hindi ma-damage yung ating saging sa loob ng sako. At pag kinarga na po yan sa sled, alam naman natin yung karusa, yung sled, matitigas yan, minsan made of bamboo yan or made of bakal yan dito sa amin. So yung ginagawa natin, nilalagyan natin ng puno ng saging. Ito po, yung gaya po nito. Kinukuha natin yan, dinidismantle natin yung puno ng saging para yung kanyang body, soft body dyan na kinuha natin, inaak-ak, yung term sa amin, inaak-ak. Nilalagay po yun sa karosa para parang magsisilbing foam po siya, magsisilbi po siyang foam habang nakakarga na doon sa karosa yung ating tawag, yung ating, akala ko hindi po lumabas yung bunga, yung ating na harvest na mga saging. Yun po yung mga ginagawa namin dito mga ka-agri. Yan ay sa kadahilanan na hindi pa pwedeng ikarga sa habal-habal o sa motorsiklo. Kasi medyo basa pa talaga lang yung lupa. Ay hirap mag-travel na basa, medyo basa yung lupa. Maputik, masisira lang yung harvest natin, at kung matumba pa tayo, madisgrasya pa tayo, pati tayo masisira, pati yung motor natin masisira. Huwag na lang nating subukan uli, baka masisira yung buhay natin. Doon po tayo sa mas safety. Yun yung mas magandang gawin mga ka-agri. Kung ano tayo, di tayo marunong mag-isip ng mga paraan paano yan maibaba dito, wala mangyari. At least nakakapagbigay po tayo ng hanap buhay sa ating kumpare na taga-Hakot, kasi siya lang yung ngayon yung may pinakamalapit na may kalabaw dito at may sled. Dahil mga 5 years ago ay ibinenta na namin yung aming napakalaking kalabaw. Ayoko na kasing mag-alaga pang tatay ng kalabaw kasi medyo mahina na po siya, medyo may katandaan na yung tatay, mag 82 years old na siya, kaya ayaw ko siyang madisgrasya pa kasi masyadong malaki yung kalabaw. Kaya binenta na namin yung kalabaw natin. So wala na kaming kalabaw at sled sa ngayon. Kambing na lang talaga. Kambing. Kailangan ng kambing kasi yung kanilang mga manure ay very needful po. Napakalaking tulong po sa ating pagtatanim ng saging. Napakaganda po ng effect ng mga manure ng tawag ng kambing sa ating sagingan. So tingnan niyo po, ito yung fifth na expansion dito. Puspusan po yung gana niya. Kaya dahil po yan sa manure ng kambing. So nalagyan na ito halos ng 2 kilo, 3 kilo bawat puno. Next na mangyari dito ay malamang pag ma-harvest na naman natin yun doon, yung mga dumi ng ating kambing, lalagay na naman yan dito. Syempre, continuous lang po yung paglalagay ng kambing manure dito para po magiging dire-diretso ng paglaki nitong mga puno ng saging natin dito, para lubusan na silang gaganda talaga. Syempre po magiging maganda yung magiging effect sa kanila. Kita naman natin ang ganda ng kanilang itsura sa umaga. Napaka healthy po nila tingnan dahil palabas na yung mga bagong usbong na mga dahon, mga ka-agri. So yun, at saka yung ating mga na-harvest na kasi dito ay hinakot na natin, mano-mano natin kinarga yung at least mga
30 kilos. 35 kilos bawat sako. Doon po kabigat na yung mga kinakarga natin kahit matanda na tayo. Dati parang wala lang yan kahit 50 kilos parang wala lang yan Pero ngayon kasi matanda na rin tayo, bugbog na rin sa trabaho mula noon hanggang ngayon. So wala na tayong magagawa. Yung kaya lang natin gawin, trangkaso lang naman kasi kukunin mo pag talagang pupwersahin yung katawan. Ay nagbumukbang yung manok natin dito sa itinumba nating papaya dahil marami tayong papaya dito. Nagmumukbang po sila Yan po. Sige, mukbangin nyo yung mga papaya na yan. Marami pa yun doon sa dulo, nahihinog lang, hindi makakain. Kasi wala. Napakamura ng saging ngayon. So ito yung ating second area na panay na palabas yung mga bunga. Yan po, palabas. Dito sa kabila, malaki Nako, malaki nga talaga ito. Palabas na talaga. Ayan po. So yung gagawin natin dahil talagang nakaharang yung isang sanga, puputulin na lang talaga yan dito. Ayan po. Kasi masisira yung beauty ng ating tawag saging pag hindi nabawasan yung mga sanga. Uy, pati dito laki lang lumabas ng bunga yun haba ng bunga talagang sunod-sunod na. Pati itong malaki nito palabas na rin yung bunga sa taas. Kahapon ang lakas pa nito ngayong umaga pa na yung mga sanga tawag kasi sobrang dami rin kasi ng sanga. Magbawas tayo ng sanga, mga dahon niya kasi maglalabas na yung bunga, yung dahon hanggang dito 12 feet mula sa lupa, may dahon pa grabe pa yung dahon pinapabayaan ko lang hanggang sa gusto niyang maging itong isa lumabas yung bunga ito habi siya. Ay, ano ba yan? Hirap mag-video. Nagtatrabaho. Hirap talaga. Ito yung mga ibig sabihin yung umaga ay talagang magbabaging na naman tayo. Hindi na pwedeng hindi magbabaging. Talagang kailangan ng ibaging talaga ito, mga ka-agri. So yan, araw-araw po tayo nandito. Sinusundan yung pwedeng matrabaho talaga hindi pwedeng hindi kasi hindi mo malaman kung may nasira o wala. Dapat talagang araw-araw din dito tayo sa ating sagingan, mga ka-agri. Pagkatapos nito magkukumpay pa tayo para sa ating mga kambing mamaya. Okay, dugtungan na lang natin mamaya, mga ka-agri, ang mga natin, mga na harvest na natin. Ito na po lahat, mano-mano natin kinarga dalhin dito kasi mamaya ay din dito na yung karosa ni paring Reggie para ihauling na yan pauwi, paakyat at pababa. Paakyat kasi ito paakyat at pababa na ng barangay, mga 2 kilometers and a half pa mula yan dito. So mula yan doon sa ating taniman doon sa kabila, mga 100 meters pa mula dito. So medyo nakakapagod, sakit sa katawan yung ating gawain ngayon, mga ka-agri. So yun po, dugtungan na lang natin mamaya, mga ka-agri, kung paano ba namin yan kinakarga at hinahauling. Gusto rin nga yung gida. Kasi luto ginamba ko, basi liganin, misis mo kung na ikaw bla. Kalau tu nang aku tatay mo to. Jo takas bale. Pang tu sa perenggasan man ajar bagi. Hui. Jangan bagi. Terus. Peluap ko baku basi gele ligaan mare kunan si busing. Kuna udah kapundi mo ligaan si bos tapos di mare. Ito ko kapon to Gak pernah pengalai rebanan.
May bubuhat nagsalong siya. Kahit nagsalang na kuan pa. Wala masuk kalam yun na. Pagkugaan ko, palihan na lagi. Kalaging rin na. Abi pa rin ako na. Abi pa rin ako na nga. Dapat trip mo. Deh, teggerwa ka matrip ng law eh. Ako na may tumpang ka na. Wae. Palihan mo yung rado bitaw dyan ako. Rado nagsalong.